Mo ang magsalita, lihim, bulaklak, mwah. Sumulat ng isang taus-pusong love letter para sa taong mahal mo at ipadala ito sa Energy FM via email or Facebook. From February 5 to 12, magbabasa at mamimili si DJ Lindsay ng pinakamagandang liham para sa kanilang minamahal. At pagdating ng February 13, the best letter will be read on air at mananalo ng napakagandang bouquet mula sa Energy FM. Pakinggan si DJ Lindsay sa Lihim ng Liham para sa buong detalye. Lihim, bulaklak, mwah. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Ang paggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo energy. Sa magandang umaga pa rin po. Metro and Mega Manila sa mga kakatune in pa lamang po na sa kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Hello po sa inyong lahat. Good morning. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel, ang ating mga team replays. Hello po sa inyo sa mga kaipanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Diba? Gusto ko talagang gamitin yung linya na yan. Tapos kakanta ka ng looking back to Honolulu just to get out a Maui-Waui si Kuya Sabi. Ganon. Lakas mo. Uy, pero bago ang lahat yan. Hinikahit ko pa rin po kayo na magpadala ng inyong mga mensahe via our text line sa 0945-367-8792. Ulitin ko 0945-367-8792. Tulad na lang ng Gadjonka family na pinamumunuan ni Chokoy. Oo. Mukhang alam mo yung may lakad sila ng kanyang pamilya. Mag-iingat kayo. Nai-enjoy daw niya ang mga magagandang tugtugin sa Energy FM. Uy, thank you. Diba? Ganun talaga. Tugtugang malala. Ganon. May malala. Grabe. Jonathan Traqueña. Hi. Good morning sa'yo. Ayan, taga-saan ka? Alam mo, meron ako nabasa kanina doon sa text line, taga Bacoor, Cavite. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre sa mga in-drive drivers natin at sa mga Grab drivers natin na laging nakatutok, ang mga silent listeners natin. Oo, habang sila ay may mga pasahero. Ang mga Lalamove drivers natin. Yan, ingat-ingat sa mga biyahe, mga boys, diba? Ay, may flight daw ngayon. Toroy, may flight. Sana naman kayo pupunta. Diba? Mag-iingat kayo at mag-enjoy kayo buong pamilya. Anyways, eto na ang ating second Baklitans! Ako, nakakaloka. Ewan ko ba naman. Walang prangkisa ang ABS-CBN. Alam naman natin yan, pare-parehas, diba? Pero bakit parang lahat ng tao nakatuon pa rin sa ang atensyon na sa ABS-CBN? Diba? Kung anong kibot, ABS-CBN. Diba? Wala na nga sila prangkisa, diba? Kinawawa nyo na nga, diba? Tapos, kakawawain nyo pa rin ngayon, ayaw nyo pa rin tigilan. So, ibig bang sabihin nito ay talagang nga naman kapag once you are a product of ABS-CBN, ay talagang dekalibre ka. World-class product, ika nga, hindi ba? Kaya nga naman kahit saan mo dalhin, hindi ba? Nakikinig sa yung mga nakikinig sa e-radio, diba? eRadioPhilippines.com at andito sa FB para yan. Thank you, Daryl Fukunaga. Yan. So, eto na, ay gusto kong batiin si Jerwin De Leon all the way from Singapore. Hello po sa inyo. Pero yun na nga, diba? Kasi, bakit pinagsasabong ngayon ang 'di ba, ang Kapamilya Stars at ang Kapuso Stars ang dahil lang sa endorsements?
Nakakaloka yun, di ba? Na para bang sinasabi na mas pinagkakatiwalaan daw ng mas maraming brands ngayon ang ilang mga kapamilya stars na almost 70% nga ng mga napapanood daw natin on national TV ay puro mukha ng kapamilya. Di ba? Bibihira mula sa kapatid, mula sa kapuso, di ba? Parang ano yun, nagbibilangan ba tayo? Bilangan ba yun? Uy, marami ding mga nag-i-endorse mga kapuso stars talaga tulad nila Marian Rivera, Dingdong Dantes, 'di ba? Alden Richards, 'di ba? May mga ilan din, 'di ba? Na nag-i-endorse tulad na lang din nila David Licauco, 'di ba? Nag-endorse yan ng isang toothpaste brand, yung letter C na may U, ganon. Yung nagiging controversial nga dahil sa billboard na kanilang inaapa. 'Di ba? Na para daw bang alam mo 'yon na tungkol sa LGBTQIA+. 'Di ba? Na parang teka sandali, ba't kailangan magsabong-sabong? Hindi ba dapat maging thankful sila pare-pares kasi nabibigyan? At 'di ba? Na bakit kailangan ikumpara lagi sa ABS-CBN? Parang lagi bang gano'n? Maging sa teleserye, laging kailangan may pantapat kay Coco Martin. Nako, kung hindi papalitan si Coco Martin. Yung mga gano'n, bakit kailangan laging i-compare? Wala po ba kayong tiwala sa mga talent, sa mga produkto ninyo na tatangkilikin ng mga tao? Ganun po ba yun? Di ba yung mga ganyan? Lalo pa yung mga tao. Feeling ko naman na nagsasabong lang naman ito yung mga fans, yung mga supporters, di ba? Na para bang, oo, sabihin na nga natin most of the products, di ba? Pero may mga ilan naman like Ann Curtis. Ann Curtis hindi naman siya under Star Magic, di ba? Under Viva siya. 'Di ba? Na nakakaloka. May mga ilang artist din na napapanood natin na thankful naman kahit papaano. 'Di ba? Katulad niyan, yung collaboration ng ABS tsaka ng GMA, yung 'di ba, yung celebrity edition nila, yung first collab nila. 'Di ba? Maraming kapuso stars ang nabigyan ng pagkakataon na mag-endorse ng mga products, 'di ba? Katulad ng mga PBB housemates, 'di ba? Sila Shuvi, 'di ba? Tapos sino ba ito, yung jowa ni Mavi Legaspi, si Ashley Ortega. 'Di ba? Mga nabibigyan na sila ng mga endorsements. Sila Mavi Legaspi, napapansin na, 'di ba? Yung mga ganitong pagkakataon na sana wag natin bigyan ng kulay. Kasi nga naman, 'di ba? Oo nga't wala silang prangkisa, pero nakakatulong din naman sila na kahit papaano makilala yung kanilang mga talents na dati parang 'di ba? Yung iba magtatanong, sino nga 'yan? 'Di ba? It's fine, si Miss Annette Gozo na nagsabi. It's a healthy competition daw sila. Sabi ni Ronelio Melendez. Totoo naman. It's a healthy competition sa lahat na hindi naman kailangan magpataas o magpadamihan ng ini-endorso. Hindi ba? Na katulad niyan, si Catherine Bernardo, halos, di ba? Lahat na yata ng produkto na ikot na. Di ba? Yung may mga ganong kanya-kanyang moments din naman din yan. Hindi naman dahil sa siguro mas pinagkakatiwalaan, mas believe, di ba? Baka depende rin kasi sa nag-handle ng artista, di ba? Baka naman kasi alam niyo yun na may mga handlers or managers talaga, kunyari gusto silang kunin ng produkto, 'di ba? Kaya lang sasabihin syempre ng mga client, ay ito lang yung budget namin, pwede ba si ganito? Eh syempre dahil syempre si manager, 'di ba? Ganyan, magma-mark up pa, may chemical. Hoy, hindi mo na makikialaman 'yon. Hindi, 'di ba? Na sana minsan, 'di ba? Para magkaroon din ng proyekto at hindi magkaroon na sasabihin puro ganito, puro si ganyan, 'di ba? Matuto din tayo nga alam mo yun, makisama sa mga clients na magbibigay sa atin din ng pangkabuhayan. Kung it's a win-win situation, natulungan nyo sila, natulungan ka rin nila. Diba? Yung mga ganon. Hindi yung tipong sasabihin, ay hindi kasi yung alaga ko, ganito, magaling yan. Diba? O tapos, magaling, wala namang project. Diba yung mga ganyan na, diba? Bakit ba parang may pinaguhugutan ako? Hindi, no? Hindi, huwag naman natin bigyan ng ano, 'di ba? Hi, Ate Yoli. Ang importante, nai-enjoy natin ang mga palabas nila. Tama, 'di ba? Sila Esnir, 'di ba? Hindi naman yan dati. Alam mo yun, on social media, kilala si Esnir, pero, 'di ba, mas nabigyan ng mas malawak na oportunidad na nung, alam mo yun, nabigyan sila ng mas magandang avenue like yung PBB nga na collab ng GMA at ng ABS. Kaya nga, 'di ba, malabo yung mangyari na sinasabi ng mga tao na, bibitawan na yun ng ng GMA kasi syempre, 'di ba? Walang ganon.
Sinabi na nga ni Miss Annette Gozon, di ba? Hindi nila bibitawan ang Showtime at iba pang mga projects collab nila with ABS kasi business-wise, natutulungan din naman sila. Ratings-wise, yes, natutulungan din lalo sila dahil yung mga solid kapamilya, di ba, nakasunod sa kahit anong programa, di ba? Kaya nga lang, yung iba kasi, bakit tinanggal? Ganon, no? Diba? Elizabeth Corpus, hello po sa inyo, diba? Sabi niya, na nakakaloka. Si Eljen Manda, hello po, thank you for watching guys. Hindi, pero totoo naman yun. Huwag na natin ikumpara-kumpara kasi, di ba, may kanya-kanya tayong gusto eh. Kung gusto mo si ganito para sa ganitong produkto, isuportahan natin. Andrea Brillantes, di ba, may mga endorsements din naman yan. Di ba, madami, hindi naman sasabihin, Andrea, nasa TV5, di ba? May mga ilan-ilan din na nasa TV5 na ngayon na nanggaling pero sasabihin pa rin ng mga tao, galing nga ang ABS-CBN yan, diba? Kaya nga kumawala sila, pumunta sa iba-ibang network. Kasi nga, produkto ng ABS-CBN. So, ibig sabihin, pag sinabi mong ABS-CBN, diba? Talaga nga naman, pag kumawala ka dyan, ibig sabihin, hinog na hinog ka na. At meron ka ng, alam mo yon na dekalidad na tinatawag. Wow! Sana yan ang mga ma-develop ng iba, diba? Na magkaroon din sila at ma-boost yung mga moral ng mga artista nila, diba? Na hindi porket laging, alam mo yun, pag walang karir sa ganitong network, aying kaagad ABS-CBN. Diba? Sana nga, gaya ng sinabi, no more network war, na sana nga lahat magtulungan na para sa ikabubuti din. Kasi at the end of the day, pare-parehas, trabaho yan. Daya, mga dong. Diba? Trabaho yan na gusto natin. Good morning mga pangga. Paki-shoutout naman po si Ate Sonia Ekman. Nakatutok sa programa nyo araw-araw. Katabi niya po ang radyo niya. Uy, maraming salamat. Tagasan kaya siya? Diba? Tagasan si Ate Ekman. Yan, maraming salamat. Solid daw sila na May nasabi lang yung mga netizen pag may collab, tanggap at support. Talaga. Na nakakaloka. Uy, ito? Yan. Sa YouTube ako nanonood, wala kaming TFC. Talaga ba? Yan. At GMA Pinoy TV. Ang pinapanood ko lang it's Showtime at Batang Quiapo. Choice mo naman din yon, hindi ba? Kung magkakanya-kanya naman support, wag natin bigyan ng kulay, 'di ba? Iyakapin din natin, parang pagyakap ng ibang mga networks sa ABS-CBN ngayon tulad ng A to Z, All TV, GMA, 'di ba? Na kung tutuusin, 'di ba, na pwede naman nilang hindi tanggapin at papasukan sa kanilang bakuran. Kaya lang, 'di ba? Dahil nga syempre nangangailangan ng tulong, 'di ba, para matulungan din sila. At nagkaroon naman ng resulta, like for GMA7, di ba? Nagkaroon ng resulta, di ba? Then why not? Yakapin din natin, di ba? Na nakakaloka. Kaya, wag na natin sila pagsabong-sabungin. Wag na natin ikumpara, wag na natin bilangin, di ba? Malay mo naman din, dahil sa ginagawa ng ABS-CBN bilang content provider sa bawat networks, diba, mapansin din at mabigyan din ng chance yung mga artista na sa kanya-kanyang iba-ibang networks na mag-shine din in their own, diba, or on their own, diba, na Ba't kakasilagi English? Narorong grammar tuloy, diba? Anyways, nako mga pangga, diba? Yan lang naman ang chika natin. Hindi na natin kailangan mapagsabong-sabungin yan, diba? At the end of the day, choice pa rin natin niya kung anong gusto natin panoorin, sino gusto natin tangkilikin, kung sino nga ba mas effective na endorser, na mas pinatutunayan. Pero, eto na nga. Ay, bago tayo tuloy magtapos. Meron akong blind item! Diba? Nasaniban ako. Speaking of endorsement, kasi nga naman, meron isang malaking brand. Diba? Meron isang malaking brand na dati, kinuha na nila itong si super sikat na, kumbaga parang kinuha nila si super sikat na personalidad. Kinuha nila dati. Tapos, parang nag-iba ng management itong kilalang brand na ito.
So parang tinanggal itong si super sikat na personalidad. Pinalitan din naman ng kilalang personalidad at A-lister din naman. Pero, ang pinagtataka lang nitong kilalang brand na ito, ayon sa ating chika, is bakit pinalitan? Mas effective yung si super sikat kumpara kay kilala rin naman na A-lister na personalidad. Tapos mas mahal kumpara doon kay super sikat na personalidad. 'Di ba? So, ang ending ngayon, 'di ba, kinuha nila, pinalitang endorser. Eto na. Ang mahal daw ng ibinayad. Nakakaloka. 'Di ba? Parang umabot yata ng 200. Oh, yan, 'di ba? Yun nga, 'di ba? Parang umabot daw ng 200 yung ibinayad. Hindi 1,000 na M. Oh, 'di ba? 200M yung ibinayad. Pero, nagsisisi daw ngayon itong si malaking brand kasi nga, walang ROI na bumalik. Diba? Kaya ang ending, parang sinugbak na ata. Nakakaloka. Oh, diba? Taga-barangay Genti de Leon. Uy, hello po sa mga taga-Valenzuela. Kamusta kayo dyan? Diba? Magandang umaga. Hello po, lalong-lalo na sa mga taga-Karuhatan, Valenzuela. Diba? Clue. Basta kilala siyang personalidad. yun, di ba? Ewan ko kung, alam mo yun, endorser pa siya nitong brand na ito. Pero yun nga, yun lang daw yung balita. Kasi yung nakatsikahan natin, nagtatrabaho dito sa brand na ito. Na para daw bang, dati kay sikat na actress, ito lang yung binabayad namin, pero ang tindi lang ROI. Pero nung nagpalit tayo ng endorser, tapos ito kinuha din natin si kilalang A-lister din naman na personalidad. Ang mahal na, lugi pa. Diba? Kaya nakakaloka. Anyways, hayaan ko na kayo mag-isip kung sino man. Kasi nga blind item, diba? Na Anyways, yun lang naman. Naisingit ko kasi endorsement na pinag-uusapan eh. ROI means return of investment. Yun sa mga nagnenegosyo. 'Di ba? Kasi kunwari, ikaw ay nag-i-invest, 'di ba? Sa mga personalidad as endorser. Syempre, inaasahan mo na magkakaroon ka ng ROI, return of investment, sa paghihikayat nila sa mga tao na tangkilikin yung produkto mo. Mukhang hindi. Mukhang, alam mo yon, pawalwal. So, ang ending, nagsisi. Hindi ko rin alam kung yung mismong pumalit dun sa management ng brand na yon, tinigbak na rin. Kasi nga, diba, siya yung may pakananon na palitan, na nanahimik si sikat na personalidad eh. Talagang super effective eh. Syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang manok, diba? Hindi, Rodel Rico. Magko-continue siya sa kanyang kontrata. O ano ka? Kapamilya ba yan? O kapuso? Kanguso. Kanguso. Kanguso, o diba? Ay, nako. Kaya nga 'di ba yan? 'Di ba na nakakaloka? Anyways, yan lang po muna ang ating chikahan on a Wednesday morning. Bukas po magpanooran naman tayo para sa isang matigabong chikahan na dala-dala pa rin na nag-iisang bakla habang nagpapahinga ang aking partner na si Tita Cora. Get well soon, Mare. 'Di ba? Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan pa rin ng aking partner si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo, Energy!